Yan, magandang hapon mga kapatid. Narito naman po ako at magbabalik. At meron isang request sa akin na nagsabi sa akin na bro, isa akong manggagamot. Yan, nagtataka lang ako bakit hindi na ako nakakapagpapasampa ng mga taong may sakit na karamdaman tulad ng kulam, barang o anumang uri ng itim na mahika. Ganito kasi yan mga kapatid. At nawawalan daw siya ng pag-asa, baka siya daw ay nabaklasan ng tinatawag na kanyang alam o kaalaman sa espiritual. Ito lang yung mapapayo ko mga kapatid. Kaya minsan ang sinasabi ko mga kapatid, unang-una mga kapatid ay baka hindi ka na nakakapagpasampa gawa ng ano, gawa ng kulang ka sa pondo sa iyong katawan. Unang-una, kulang ka sa pondo. Kaya ka hindi nakakapagpagana ng o nakakapagtawag ng mga espiritong pumipinsala sa pasyente. Kaya yan ang kinatataka mo. Pangalawa mga kapatid, kung yung alam mo dati ay ginamit mo sa kasamaan, ayan, mababaklasan ka ng kapangyarihan kasi ang ginagamit mong kapangyarihan na panawag o pamarusa ay puro kanan. Pag yan po mga kapatid ay ginamit ninyo sa kasamaan o ginamit ninyo ang inyong kaalaman na yan sa pamarusa sa tao o gantihan ang mga taong may kasalanan sa inyo gamit ang mga puro makakanang alam, ay babawiin ng ating nasa taas ang inyong alam na yan pag yan ay inabuso ninyo. Ayan mga kapatid, yan ang pangalawa na advice ko. Kaya kung meron kayong alam na puro kanan, ay wag po ninyong gamitin sa masama o pag-abuso o pagganti sa mga taong umagrabyado sa atin. Ang may papayo ko lang, hayaan ninyo sila. Dahil kung alam ninyong sa kanan kayo pumapanig, ay hindi mananaig ang mga yan. Huwag kayong gumanti mga kapatid. Kahit anong paninira o kung ano man ang sa inyo, pag ginamit mo yung ano, pag ginamit mo yung alam mo sa kaliwa, ay mababaklasan ka. Ayan nga mga kapatid, ang paggamit ng lihim na karunungan ay may batas din nga tinatawag mga kapatid. Tulad din ng mga batas pantao at batas pang espiritual. Pag ginamit nyo ang inyong alam sa paggawa ng masama, ay kasamaan din ang kahantungan mo. Tulad din sa spiritual mga kapatid. Pag ginamit mo ang alam mo sa pag-aabuso sa kapwa, ay maaari kang mabaklasan ng iyong kaalaman. Hindi ka na makapagpapagana ng orasyon kasi hindi man alam ng mga taong binibiktima ninyo, alam ng nasa taas kung saan ninyo ginagamit ang mga alam na iyan. Kaya may maaaring pwede nila itong bawiin. Ayan lang yung advice ko. At ang pangatlo mga kapatid, sa pagtatawag ng sa mga espiritong pumipinsala sa ating pasyente, eto mga kapatid ang sasabihin ko sa iyo. Meron kasi mga kapatid, may mga taong hindi napapasukan ng espiritong gumagambala sa kanila. Kaya nga kapatid, ang payo ko sa iyo, pag hindi nakapasok ang tinatawag na gumagambala sa ating pasyente, ay maaari pwede kang gumamit ng medium. Medium mga kapatid, pwedeng kapatid niya, pwedeng kamag-anak, o tiyahin, tiyuhin, nanay, tatay, and ang dapat nyong gawin. Gumamit kayo ng medium para mahuli ang gumagambala. Meron din mga kapatid, di sumampa o sumapi ang mangkukulam sa isang pasyente dahil kulang ito sa paniniwala. Kulang sa paniniwala sa Diyos, kulang takot sa pagsampa ng gumagambala sa kanya. Unang-una, walang tiwala sa Panginoon. Yan. Unang-una, walang tiwala sa manggagamot. Kaya yung minsan iba hindi pumapasok. Natatakot yung iba, walang tiwala, at nagdadalawang isip pa yung iba kung totoo kung hindi. Kaya minsan hindi pumapasok. Ayan, mga kapatid. Meron ding iba mga kapatid, hindi rin pumapasok ang tinatawag na pumipinsala sa ating pasyente dahil may posibilidad na mataas ang antas nun, mataas ang kaalaman nun ng gumagambala sa ating pasyente. Ayan.
Kung hindi man pumasok ang kung hindi man pumasok ang gumagambala mga kapatid, ay ang inyong gagawin lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at at inyong gagawin lang kung hindi man papasok ang pumipinsala sa pasyente, huwag lang ninyong pamulatin. Sila na mismo ang magbabaklas sa sarili nila. Habang nakapikit sila, ipapabaklas mo sa kanila, sa kanilang ulo, kahit hindi man makapasok yan mga kapatid. Kung ang pamarusa mo ay sige ang pamarusa mo, at yung pamarusa mo ay sige ang bitaw mo ng pamarusa, ang kanyang mga ikinarga sa kanyang katawan niya mga kapatid ay mababaklas yan. Mababaklas ang lahat ng mga ikinarga sa katawan niya. Kaya pag sinabi na kung hindi man pumasok, kung nakaangat man ng espiritu na gumagambala sa kanya o naglalaban man ang kanilang espiritu, ay sila lang mismo ang inyong sila na magpabaklas. Sabi mo, baklasin na lang ninyo yan ang diyan sa kagilitan ninyo. Kasi mga kapatid, may mga kasi mga kapatid, may mga tao kasi na hindi kayang pasukan ng mga espiritu o gumagambala dahil mayroon din mga kapatid na mataas ang tuob nila. Kaya minsan di napapasukan. Kaya ako minsan pag hindi nakakapasok ay gumagamit ako ng medium ng mga kapamilya nila para malaman natin kung sino ang gumagambala. Ganun lang yan mga kapatid. Hindi sa sinasabi mong hindi hindi ka nakakapagpagana. Meron talaga yan mga kapatid na hindi pumapasok ang pumipinsala sa pasyente dahil po mga kapatid, merong mataas ang antas ng gumagawa sa kanya. Yan. Pangalawa, kulang ang tiwala ng ang pasyente sa isang manggagamot. Pangatlo, natatakot. Ayan yung mga kapatid, kaya minsan may mga pasyente talaga na hindi napapasukan pag tinawag ang gumagambala. Ayan ang sinasabi ko sa iyo bro, na wag kang mawalan ng tiwala. Kung ano man ang ginagawa mo dati, yon ang advice ko lang. Kung gumawa ka man ng mali, ayan, ay bumalik ka sa pag-aayuno o paglilinis ng sarili para makapagpagana ka ulit. Kung ano man ang mga nagawa mo dati, yan, kung ano man ang nagawa mo dating kasamaan o kung ano man ang ginawa mong pag-agrabyado dati o may inagrabyado ka man o namarusa ka man na walang kasalanan, bumalik ka sa paglilinis ng sarili para ang lahat ng mo ay makakapagpagana ka ulit. Pagsisihan mo at isipin mo na ang iyong ginawa dati na masama ay isang aral lang yan mga kapatid. Sa totoo lang, meron talagang mga tao na na hindi napapasukan. Kaya minsan ako gumagamit ako ng medium. Kung hindi man pumasok sa medium ay pinapabaklas ko lang sa kanila. Habang binibira mo ng orasyon yan o inaorasyonan mo, konektado yan sa gumagawa. Mga kapatid, ayan lang ang may advice ko sa nagsabi nito. Ayan lang kapatid, at huwag kang mawalan ng pag-asa. Yan. Ipagpatuloy mo ang debosyon mo, ganito ganyan. Kasi minsan mga kapatid, pag nakakapagpasampa na kasi ang iba, tinitigil na nila ang pagdidebosyon nila. Kasi akala kasi nila pag nakakapagpagana na sila, tuloy-tuloy na yun. Hindi mga kapatid. Kung nagdidebosyon ang mga mangkukulam na yan mga mangkukulam nagdidebosyon, ay kayo mga manggagamot, yan, sakripisyo na ninyo araw-araw yan mga kapatid. Ang pagdidebosyon na yan. Ayan lang ang mga advice ko sa iyo, na kung ano man ang ginawa ng mga tao sa iyo, wag ka na lang gumanti. Wag mo gamitin ng kanan na aral dahil grabe ang balik niya mga kapatid. Ay ipagpasa Diyos mo lang kung totoong kanan ka, o ipanalangin mo sa simbahan na sana kung wala kang kasalanan ay babalik sa kanila ang kanilang ginagawa. Tignan mo yung mga nangaagrabyado ng tao. Kung ikaw na mismo wala kang kasalanan, hindi yan tatalab sa iyo mga kapatid, hindi tatalab yan. Tignan mo yung mga umaagrabyado, mas malala pa ang buhay nila sa inaagrabyado nila. Ako lang bilang advice ko mga kapatid, wag kayong gumanti. Sa totoo lang, yan lang ang sinasabi ko. Kahit sa totoo lang, ang daming nag-aano sa akin,
dito sa lugar namin, maraming ina-underestimate ako, sinisiraan ako sa ibang tao na hindi daw ako legit na manggagamot, ganito ganyan. Hindi ko inano yan mga kapatid, hindi ko pinapansin yan. Dahil kung totoong ano ka, kung totoong isa kang manggagamot na naglilingkod ka sa taas, ay wag mong pansinin yung mga yan. Kilala mo ang sarili mo. Wag kang makinig sa opinyon ng iba dahil ikaw ang nakakakilala ng sarili mo. Ayan lang. Ang sinasabi mo dati sa akin na nagawa mo lang yung nung hinigantihan mo lang yung tao na minaliit ka, mali yun. Kung ikaw ang nakakaintindi, iwasan mo. Kung ikaw ay nasa mundo ng spiritual. O sa totoo mga kapatid, kung tayo'y aagrabyaduhin na tayo'y nasa mundo ng spiritual, totoo, kahit hindi ka gumanti mga kapatid, may mga gabay ka, hindi nakikita ng mga ibang tao yung gabay mo. Kahit hindi ka gumanti o pinagpasa Diyos mo na lang, hindi ka papabayaan ng mga gabay mo. Tandaan mo yung mga kapatid. Tayong mga manggagamot ay may mga gabay tayo. May tumutulong sa atin tuwing tayo nang gagamot. Yan, may mga tinatawag tayong kung sino ang mga sinasamba nating mga Panginoon o kung ano man, ay hindi tayo pababayaan yan. Sa totoo lang. Yan ang mga advice ko. Kung hindi man makapagpapasampa, kung di man pumasok sa iyong pasyente, gumamit ka ng medium. Yan lang. Kung hindi man pumasok sa medium, gamitan mo na lang mga kapatid. Ano mo na lang, ito na lang i-advise ko sa iyo. Kung hindi man pumasok o hindi sumampa, ihipan mo na lang ng lunas, pangkalas, pangwasak. Ayan lang, 3. Yan, pangwasak, lunas, kalas. Iihip mo sa ulo, iihip mo dito sa tuktok, at saka sa tubig. Yan, tapos saraduhan mo, selyuhan, at saraduhan upang hindi siya mabalikan ng tinatawag na ng kanya ang bumibira sa kanya. Yan, selyo, ang selyo, ang panarado, yan. Ano kasi yan, 3 kasi yan mga kapatid para hindi na mabasag-basag. Ang iihip dyan sa kanyang kung hindi man sumampa, ihiling water mo siya, yan. At saka bitanin nyo ng pangontra para hindi na siya mabalikan. Kasi yung iba kasi mga kapatid, pag ginamot nating mga manggagamot, tulad yan, ginamot natin ng mga manggagamot, tapos simple kampante na sila. Kampante. Tapos mga kampante na sila kasi hindi na sila hindi na sila nababalikan eh. Mali yun mga kapatid. Nung may time na ginamot ako na isang pasyente ko na medyo malala na rin yung tama. Ay ang sabi ko sa kanya, bago kita gamutin, kumuha ka ng pangontra. Ayan, ang sabi nila ay parang nagdadalawang isip, ay nabalikan. Sa totoo lang mga kapatid, pag ginamot naming mga manggagamot ang pasyente mga kapatid, may dyan na napupuruhan, may dyan na nagkakasakit. Yan, pag yan nakarecover na naman ay tusok na naman yung mga yan. May sinumpaan kasi yung mga yan mga kapatid. Kaya kung minsan mga kapatid, pag ginamot namin kayo at hindi kayo kumuha ng pangontra, wag niyo kaming sisisihin dahil ang obligasyon namin sa inyo, ginamot namin kayo ng hindi kami naningil. Ayan. Pero pag once na kumuha kayo ng pangontra sa amin, ay ako'y naniningil dahil lahat naman ng aking mga panangkap dyan ay binibili ko at nililimusan ko. Ayan lang ang ko dyan, ang advice ko na kung hindi man pumasok wag kang mawalan ng pag-asa mga kapatid dahil may mga tao talagang hindi napapasukan na mga espiritu na gumagambala. Merong din mataas ang antas ng gumagambala diyan kaya di mo napapatawag, pero kung mataas naman ang antas mo kaysa sa gumagambala diyan, papasok yan. Marami kasing yan mga kapatid, marami kasing base sa mga pag-aaral ko, marami ang mga diyan. Kung ay hindi ko ma-deliver ng maayos ang aking mga salita ay medyo magulo at i-analyze nyo na lang mga kapatid. At ako'y mahina din kasi minsan sa Tagalog. At kasi yung lengguwahe namin dito, ang Karaya, yan dito sa Antique.
Yan, at kayo na lang bala mag-analyze. Ayan lang ang advice ko, na kung magtahak man kayo ng lihim na karunungan ay piliin ninyong tahakin ang liwanag. Ito lang ang masasabi ko mga kapatid. Ang liwanag ay pwedeng pumasok sa dilim, ngunit ang dilim ay hindi pwedeng pasukin ang liwanag. Yan lang ang ma-advise ko. Yan. At ang himala naman mga kapatid, sa totoo mga kapatid, ang himala ay hindi natin nakikita, ngunit malalaman natin, mararamdaman natin ang presensya nito. Ayan lang, kung ikaw ay naniniwala sa himala, totoo naman mga kapatid kung ikaw ay naniniwala. Nasa tao naman kasi yan. Yan, tulad ng pagtawag natin sa isang mangkukulam o pumasok na nakakausap natin ng harapan ng gumagambala diyan. Isa ring himala yan mga kapatid. Isang himala yan. Oh. Tanungin mo yung mga ibang tao kung makakapagpatawag sila ng isang mga gumagambala sa pasyente, kung mapapatawag nila. Hindi mga kapatid. Hindi nila matatawag ang mga espiritong gumagambala niya. Kaya kung meron kang kakayahan na makakapagpatawag ng mga espiritu ng mga ganyan, ay ituring ninyong kayamanan. Yan, ituring ninyong kayamanan o regalo ng ating Panginoon, dahil bihira lang po yan dito sa mga taong binigyan ng mga ganyang kakayahan ng ating Panginoon. Ayan lang. Yung iba nga gusto ngang maghangad ng ganyan, hindi naman nabigyan. Kasi may dahilan kasi ang mga kapatid. Meron kasi yung iba, naghahangad na gustong matuto, pero ginagamit sa kasamaan. Kaya minsan mga kapatid, hindi natin masisi ang ating Panginoon kung bakit hindi nagpapagpagana ang iba, dahil alam ng Panginoon na pag natuto yung mga yan, ay gagamitin nila sa kasamaan. Kaya wag ninyong sisihin ang mga nagturo sa inyo o kung ano man na hindi gumagana. May dahilan ang Panginoon kaya hindi nyo napagpapagana yan. Dahil pag once napapagana mo yan, ay maaring gamitin mo sa masama, sa pang-aabuso, sa pang-aagrabyado ng tao. Kasi dalawa yan mga kapatid, ang aral ng Panginoon. Kung gagamit, mabuti at masama lang naman ang paggagamitan. Parehong kikilos yan mga kapatid. Kahit kanan yan mga kapatid, kung may patungkol yan, kikilos yan kasi espiritu ang kumikilos dyan. Ayan lang ang masasabi ko sa inyo. At naway may matutunan kayo sa aking aral na ito. Yan. At ang advice ko lang, panatilihin natin ang pagiging mabuti kahit winawalang hiya tayo. Ayan nga ang sinasabi ko, kahit anong kasamaan ang ibabato sa atin, hayaan mo lang na ipanalangin mo sa sunod na araw. Alam mo, may mga ganyang tao, puro gulo ang mga hinahanap. Ako mga kapatid, dati mahilig din ako sa gulo. Nung inaral ko ang espiritual, naunawaan ko lahat ang batas ng espiritual at batas ng tao. Pero mas makapangyarihan ang batas ng espiritual. Ang batas ng espiritual, kung mas alam mo ang pasikot-sikot sa batas ng espiritual, kaya mong gamitin sa tama. Dalawa kasi yan mga kapatid. Ang aral diyan. Kaya ang pantay lang tayo hindi sa taas, hindi sa kailangan marunong tayo magpantay ng sitwasyon. Yan lang ang masasabi ko. Ayan. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, at God bless us all. Yan sa ginamot ko kanina na galing sa ibang bansa yon. Ayan. Ang kanyang sakit kasi kanina nung pumunta dito ay na psychological depression na ang kanyang sakit, at parang sinusulsulan siya ng mga espiritu na gumagambala sa kanya. Kaya kung ano-anong pumasok sa kanyang isip, hanggang sa natutulala siya, nahihimatay lang siya ng ayan lang. At ginamot ko kanina, at sa awa ng Panginoon at naging okay na rin ang kanyang pakiramdam, at sana tuloy-tuloy na ang pagaling mo, ma'am. Yan, galing yata sa Italy yun, yung aking pasyente na iyon. Ang aking hiling lang na sana tuloy-tuloy na ang
pagaling mo. Ayan, pagkatapos kong paggamot sa kanya, kumuha siya ng pangontra sa akin. Ayan, ang sabi ko lang, gagamutin ko ang spiritual, pero ang pang-doktor ay ipapacheck up siya sa doktor para mabigyan siya ng mga gamot na anti-depression para hindi lumala at para magkaroon siya para makainom siya ng gamot na pampakalma. Yan lang ang advice ko. Yan, hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Kung may katanungan po kayo, ay mag-message lang kayo sa akin at atin tatalakayin ang mga tinatawag na inyong request na yan. Hanggang dito na lang. God bless.